we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Gipangandaman na sa Davao City Police Office ang tinuig nga pahalipay ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte matag Pasko. Ani ang report ni Jandy Esteban. Kada Pasko, ginaatangan gyud sa kadaghanan ang pahalipay ni kanhi President Rodrigo Duterte sa ilahang balay sa bangkal sa Davao City. Gani ang mga gikan sa lagyong lugar. Mubiyahe gyud sa Davao City aron makapamasko sa kanhi Presidente. Matag tuig, ang linya moabot pa taman sa highway tungod sa kadaghang namasko. Apan bisan wala pay anunsyo kung doon na bagyoy susamang pahalipay karon tuiga, ang Davao City Police Office nangandam na sa seguridad. Sa nakarabayng tuig, kapin 60,000 ang midagsa nga nag-enjoy sa gidalit kapasundayag, parlor games, ug sa gipangapod-apod nga food packs o grocery items. And in fact, this morning, nag-walkthrough na sila dito sa taas with City Director Police Colonel Alberto Panya Lupas and then the squad staff para sa pagsiguro sa seguridad yun, sir, no, kay gina-expect na gina nato kada tuig na gina siya nga daghan kayo og tao. Iparayon ang pagpatuman sa no backpack policy, gidili ang pagdala og mga dili transparent nga sudlanan sa tubig o guban pa. Samtang parayon ang pagbantay sa DCPO sa mga lugar nga gidadagsa karon sa publiko, labi pa nga daghan ang ginapahigayon nga events subay sa kasaulugan sa holiday season. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Duha ka mga luxury cars gikan Korea nga gisuwayan og palusot sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental naharang sa Bureau of Customs 10. Ani ang report. Nakadawat og report ang Bureau of Customs Region 10. Customs Intelligence Investigation Service kan BOC CIIS sa ilang counterpart sa nasod Korea nga adunay usa ka container van nga gipasakay sa usa ka barko nga padulong sa Mindanao International Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental nga adunay karga nga mga smuggled luxury cars. Dali nga giharang sa mga personahe sa BOC CIIS ang maong kargamento ug giisyuhan kini og pre-lodgement control order aron masuta ang sulod niini. Sumala sa deklarasyon sa importer nga mga used truck parts kuno ang sulod niini. Dalawang siya, Porsche pero different variant. So isang Carrera at isang 911. Dalawang variant siya ng Porsche. Isang 2018 model at 2019 model. Sumala sa Bureau of Customs nga mukabat kuno sa 30 million pesos ang kantidad sa duha ka mga luxury cars nga ilang nakumpiska. Nailhan na sab kuno nila ang consignee sa maong kargamento. Apan wala pagibutyag ang pangalan tungod nagpadayon pa kuno ang ilang investigasyon. Parang yung TRP talaga din yung kanilang business. I don't know lang kung kasi the usual naman duwarte ng mga shipments, naka-XA naman yan. Yung XA yan, titignan kung may image. Itong particular shipment, hindi nga finailan. Ibig sabihin, meron talagang problema. Nag-issue na sab ang BOC-10 og warrant of seizure and detention alang sa duha ka mga luxury cars. Samtang kasong paglapas sa Customs Modernization Tariff Act ang posibleng atubangon sa mga responsable sa pagpalusot sa maong mga sakyanan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV. Nagpahinumdum ang Securities and Exchange Commission nga likayan ang pag-invest sa dili lehitimong investment scheme labi na karungting dawat na og Christmas bonus og 13th month pay. Sumala sa Securities and Exchange Commission, ubay-ubay na ang modus sa pagpang-scam karon nga sagad ginaagi online nga pagdani sa ilang mabiktima. Mas mahimong igmat labi na nga ginapaagi na ang mga money scams sa online nga transaction. Karong Kapaskuhan, nahimong uso sab ang pag-agni sa mga ginatawag nga paluwagan.
Dako matud pa ang risgo sa online investments, sanglit dili nimo magukod ang scammers ugaling magkabulilyaso na. Hinuon nagpabilin pa ang Ponzi schemes nga mag-offer og dako nga interest. Busa panawagan sa SEC nga inay maninguha nga mutubo pa ang madawat nga grasya karong holiday season. Angayan matud pa nga igasto kini sa saktong panginahanglan sa pamilya o dili makahatigumon aron dunay makuot panahon sa emerhensiya. Mamahimong i-check una sa website o application sa SEC ang lehitimong investment entities aron dili ma-scam. Yan, yung mga online paluwagan, yung mga benta slot, yan, meron din yan lalo-lalo na ngayon, ano. Tapos meron din ba yung tinatawag na tasking and recharging, mga online jobs kuno na kayo ay pagagawin ng mga tasks. Tapos pag na-accomplish nyo na yun, ay meron kayong kikitain, pero hindi nyo mawi-withdraw yung kinita nyo. Mga personahe sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy sa Tawi-Tawi nagpahigayon og ocular inspection og area investigation human makadawat og report kalabot sa mga buaya nga nakapatay kuno og mga mananagat sa Tandubas, Tawi-Tawi. Kauban ang otoridad ug barangay LGU nagpahigayon og ocular inspection lakip on-site area investigation ang mga personahe sa Ministry on Environment, Natural Resources and Energy Tawi-Tawi sa mangrove forest sa sitio Langtad, Tandubas sa Tawi-Tawi. Kinihuman makadawat og report kalabot sa pipila ka mga buaya nga giingong mipatay matud pa sa magtiayon nga mananagat samtang nangisda kini sa maong lugar niadtong Domingo. Apan padayon kining ginaberipika sa otoridad. Hinuon sa pagsuta, walay buaya nga napalgan sa Menre Tawi-Tawi personnel. Apan nagpahimangno kini nga likayan ang lugar sa giingong nahitabuan isip precautionary measure. Dugang sab sa Menro Tawi-Tawi nga ang bulan sa Disyembre mamahimong sinugdan sa mating season sa mga buaya nga posibleng mamahimo silang agresibo nga makahatag og hulga sa tawo ug hayop. Priso ang usa ka 27 anyos nga lalaki sa Jensen. Human kini ng hulga nga sa iyang kaning karelasyon nga ipakatag ang nakahubo nga hulagway og videos niini online kung dili makikita kaniya. Ani ang report ni Abby Caballero. Base sa ebidensya nga nakuha sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12, batok sa 27 anyos nga construction worker nga si alias Renz, taga Barangay Labangal General Santos City, gidakop kini pinaagi sa entrapment operation. Sa mensahe niini sa iyang ex-girlfriend, iya kining ginahagad nga magkita. Hangtod sa miingon na kini nga iyang ipakatag online ang nakahubo nga video o hulagway sa kanhi ka relasyon o galing dili kini musipot. Maong daling nagpatabang sa otoridad ang biktima. Kung dili makikita, dili makipag-ilawas, so ipakalat pa niya ang video. Pero so far ba sir napunggan? Wala nabot sa point nga na-post na yun? Wala pa, no? Naalang ang mga threat. Siyempre, kung dili nimo nakanda ka ng operation, so mas dako ang damages. Wala na sab mipalag ang suspect dihang gidakop kini sa otoridad. Ang iyang cellphone gipailawom na sa digital forensic examination sa RACU 12. Wala na sab kini mihatag og pamahayag at tubangan sa kamera. Samtang posible kining mag-atubang og kasong grave coercion o RA 10175. Subling pahimangno sa otoridad, Please refrain on sending videos, mga sensitive videos, no, na tapos labi na sagdan pa nimo online na nakasave lang sa imong messenger. So mao gid ang pinaka-delikado. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, subling mikusog ang hanging amihan o northeast monsoon. Sumala sa pag-asa, apektado sa amihan ang northern Luzon. Samtang easterly sub ang nakaapekto sa eastern section sa southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Hinoon makasinati og maayong panahon ang halos tibuok Mindanao karong buntag base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Apan posible ang pagulan sa pipila ka lugar unyang hapon o gabi. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kapin 200 ka mga bata ang feeling blessed karong Kapaskuhan tungod sa nadawat nga regalo ato sa gipahigayong toy drive gikan sa grupo sa mga kabatanunan sa Zamboanga City. Ani ang report.
Anaa sa 220 ka mga bata sa Barangay Mampang sa Zamboanga City ang napahalipayan atol sa gipahigayong toy drive nga gipangunahan sa Holy Family Youth Ministry ug Knights of the Altar. Kinisubay sa kasaulugan sa National Youth Day of the Philippine Churches. Gipang-apud-apuran ug dulaan ang mga batang nag-edad 3 hangtod 10 anyos. Duna say padula alang kanila ug gihatagan sab nila og food packs. We all know that Christmas is real for children. Seeing them happy is enough. Sumala sa grupo, ikaduhang tuig na nila kining ginapahigayon. Gikalipay sab nila nga makita ang kalipay sa mga bata sa pag-abli og mga regalo og pagdawat og mga bag-ong dulaan luyo sa ilang kahimtang. Paglaom sa grupo nga feeling blessed gayud ang mga bata karong Kapaskuhan. Sa amin, on our part, we learn to be grateful. We are able to share on our little ways. May we find the true meaning of Christmas by giving, forgiving, and sharing. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 30 ka mga tricycle sa Tacurong City ang gikalingawan. Human giadornohan og mga colorful nga Christmas decorations. Napapicture gayud ang mga misaksi dihang miparada ang maong mga tricycle unit sa Tacurong City sa Sultan Kudarat atol sa Christmas Ride Contest dungan sa Inugyunay Festival sa Dakbayan. Nagpakitang gilas ang mga tricycle driver ug operator sa pagdisenyo sa ilang mga unit. Christmas vibes gayud ang hatod niining maong mga tricycle unit sa maanindot niining Christmas decorations sama sa mga LED lights ug duna pay Christmas tree. Hinuon sumala sa city tourism nga dapat masakyan daw gihapon ang mga pasahero ang maong mga tricycle. Niadtong 2022, unang gisugdan ang Christmas Ride Contest sa Dakbayan nga ginatangan sab sa mga taga-Tacurong City matag Inugyunay Festival. Pagpatuman sa curfew hours alang sa mga menor de edad sa Zamboanga City, aprobado na. Busa, bawal na ang paglatagaw sa mga kabataan sa syudad sugod alas 10 sa gabi kutob alas 4 sa kadlawon. Hinuon, dunay exemptions. Adi na ang report. Aprobado na sa third and final reading sa Zamboanga City Council ang pagpatuman og curfew hours alang sa mga menor de edad sa syudad. Ubos sa Ordinance number 2023-80, ginadili na ang pagdula, pagsuroy-suroy sa kadalanan o pag-istambay sa mga 18 anyos pa ubos sugod alas 10 sa gabi kutob alas 4 sa kadlawon. Nakatakda kining ipatuman sugod sunod tuig. Tumong sa maong ordinansa nga maprotektahan ang mga menor de edad ug malayo sila sa risgo. Recently, benmut yung mga bata ta kami na, no? Mga anda to na drive-thru or anda to na gasoline station alas 11 talipat ta kami ng mga bata. Amo sel concern na dal diaton mga miyembros. Por eso ben grande gayod el necesidad para impuha kita este klase de ordinansa. Ang tanang masakpan sa mga barangay official nga milapas sa maong ordinansa, gilayong ihatod pauli sa ilang mga balay o i-turn over sa City Social Welfare and Development Office. Kung masakpan sa pipila ka higayon ang tanang 15 hangtod 17 anyos, ipaubos na sa community service. Apan adunay mga exemption, sama sa kung aduna kini kauban nga ginikanan o legal guardian o kung aduna kini evening classes. Tungod sa maong ordinansa, gimanduan ang tanang barangay sa syudad nga mahimong 24 oras nga fully operational. I believe that of course our administrator's office will spearhead the information dissemination to ensure that our barangays will also do their mandate. Bien importante el role del barangay aquí. The goal really is the safety of the child at risk. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa ka village sa Northwest China nalubong gumikan sa landslide nga epekto sa magnitude 6.2 nga linog. Kini ang drone video sa usa ka village sa Northwest China nga halos katunga na lang sa mga balay o gambalay ang makita human kini malubong sa landslide nga epekto sa magnitude 6.2 nga linog. Pipila ka mga tao ang natrap sulod sa ilang mga balay. Hinungdan nga pinaspasay ang search and rescue operations nga migamit na og ekipo. Alas 11:59 sa gabi dihang gitayog og magnitude 6.2 nga linog ang Gansu province sa China niadtong Lunes. Sumala sa China Earthquake Network Center nga naa lamang sa 10 kilometers ang gilawmon sa linog. Gatusan na ang patay sa maong linog hasta na ang mga nasamdan
sa nangahugmak nga mga gambalay. Padayon nagabuga og lava ang mibutong bulkan sa Iceland. Human ang sagunsong aktibidad og linog tungod sa usa ka aktibong bulkan sa Iceland sa nangaging semana. Mibuto na kini niadtong adlawng Lunes sa Southwest Iceland. Sa karon padayon kining nagabuga og lava. Sa live stream sa pagbusikad ang makita ang pagpunay niini og buga og nagbaga nga bato gikan sa ilawom ug adunay bright yellow ug orange colors nga misamot pagdan-ag sa kagabion. Sa tala sa Meteorological Office ana sa 100 ngadto 200 cubic meters ang lava nga ginabuga niini matag segundo. Ang kasikbit nag Keflavik International Airport ang abli gihapon apan daghang mga flights ang nakansela. Kapin 7,000 ka personahe sa kapulisan ang i-deploy sa Region 12 aron mas pahugtan ang seguridad karong holiday season. Ani ang report ni Justoni Humamil. Nagpabiling ana sa full alert status ang tibuok Region 12 subay sa mga insidente nga nahitabo sa kasikbit nga rehiyon, labi pa sa nagkaduol nga Pasko ug bag-ong tuig. Usa na dinha ang pagpamomba sa MSU Marawi ug ang nahitabong engkwentro sa militar tali teroristang grupo sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Gipahugtan pa ang mga gipahigayong checkpoint sa mga boundary sa rehiyon. Doon na sa mga random ug synchronized checkpoint. Ma-secure natin yung mga boundaries na nasa area natin considering na maraming areas aside sa SJA, doon sa North Cotabato may mga areas tayo na dapat tutukan din natin. So hindi natin pinagwalang bahala yung nangyari sa ibang region. Sumala sa PRO 12, anaa sa kapin 7,000 ka mga personahe nila ang i-deploy ug anaa sa kapin 900 ka personahe nila ang magbantay sa seguridad sa Paskuhan. So since na nasa full alert status tayo, lahat po ng personnel ay i-deploy po. Pag kailangan ng additional troops, right after pwede silang tumawag sa atin or sa designated na province kung sa station yun nangyari. Andam na sab sila alang sa ilang programa nga media hour, alang sa live updates sa mga panghitabo karong holiday season. Pinaagi niini, mapadali sab ang pagresponde nila kay pwedeng mo-report ng katawhan pinaagi sa pag-comment sa ilang live streaming. Considering na meron naman po tayong mga deployment sa lahat ng areas, mas maganda pa rin po na magbibigay tayo ng information right na nandun sila sa mga areas nila. Nagpahinumdum sa bang otoridad sa publiko nga dayong i-report kanila kung dunay unattended belongings nga makita sa mga lugar nga daghang tao sama sa simbahan, mall, terminal ug uban pa aron maaksyonan. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Giday karon ng usa ka PUJ driver sa Davao City. Kinsa nagtanyag og libreng sakay atol sa iyang adlawng natawhan. Ato siyang ilailahon pinaagi niining report. Bayad daw ko. Hello, ma'am. Libre sakay raw makaron. Libre sakay. Happy birthday ko. Happy birthday ko. Miani yung paglayig sa mga pasahero ug sa mga netizen kining usa ka jeepney driver sa Davao City. Human nagtanyag og libreng sakay atol sa iyang 52nd birthday adlawng Miyerkules. Meet Christopher Villavera, nga taga Matina, Pangi, Davao City. 20 ka tuig na nga nagapamasada si Christopher. Luyo sa kalisod. Naisipan gihapon niya nga motanyag og libreng sakay sa iyang mga pasahero atol sa iyang birthday agig pagpasalamat sab kanila. Every birthday nako, ihatag gyud nako ang pasalamat sa mga tao kay diri sa pamasahero nako sa sakyanan sa Matina Playa within 20 years. Ako na gyud itagana sa ila nga kada birthday libre sakay na gyud siya. 2021 pa nagsugod sa iyang libreng sakay si Christopher. Tungod na sab sa iyang pagpamasada, nasuportahan niini ang iyang pamilya, ilabi na ang pagpaeskwela sa iyang anak sa kolehiyo. Apa nabala ka kini karon sa nakatakda nga pag-phase out sa mga traditional jeepney karong umaabot nga December 31. Ngandagon na niyang panginabuhian. Kung mao naman jud na ang mahitabo, plano na ako magnegosyo. Ngita na lang ko, way nga, negosyo na lang jud ang akong pangitaan og pamaagi. Hinuon magpabilin matud pa kang Christopher ang pagkamahinatagon sa bisan unsa man nga pamaagi. Mas importante yun maka-share po tag blessing sa mga tao sa ingani nga diri nang ginabuhi sa pangarsada. Share na ko panagsara man sa isa ka tuig i-share sa ila ha. So ang i-share na ko nga gamay nga isa ka adlaw dako nang kalipay sa mga tao. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.
Magpatuman og hugot nga seguridad ang Zamboanga City Jail alang sa pagdagsa sa mga kabanay nga muduaw sa mga person deprived of liberty karong Pasko ug bag-ong tuig. Ani ang dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa Zamboanga City Jail gumikan sa pagdagsa sa mga kabanay nga buot muduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga person deprived of liberty o PDL karong Pasko ug bag-ong tuig. Ana sa halos 200 ka mga city jail personnel sa male and female dormitory ang nakatakdang ma-deploy sa maong pasilidad. Pina-recall natin yung mga personnel natin kasi we are on red alert status. So meaning, lahat ng personnel na assign dito sa Zamboanga City Jail, nire-recall natin para sa mag-add force during the dalaw ng mga ating bisita. Ang mga kabanay nga moduaw, ipaubos sa hugot nga body inspection una makasulod sa maong pasilidad. Tumong sa maong buhatan nga walay illegal nga kontrabando nga mapasulod, ilabi na nga illegal nga droga. Samtang nag-edad 5 anyos pataas lang nga mga bata ang tugutang makasulod sa pasilidad. Ginadili ang pagdala og baby aron malikay nga mataptan og sakit. Ana sa 15 ka mga health personnel sab ang magmonitor sa health status sa mga moduaw lakip mga PDL. Kanunay sab ipatuman ang pagsunod sa health protocols sama sa pagsuot og face mask, paggamit og alkohol, lakip paghugas og kamot isip paglikay sa sakit. Yung pagkain limitahan po natin kasi yung kaya lang nakainin ng mga pamilya nyo dito sa loob kasi baka masayang lang sir. Though hindi namin kayo din discourage magdala ng marami para rin sa safety nila. Gikan sa normal dalaw nga magsugod alas 9 sa buntag hantod alas 4 sa hapon matag adlaw, mamahimong ma-extend ang dalaw hangtod alas 6 sa gabi sa December 24 ug 25 ug sa December 31 ug January 1. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Garbos sa karon sa Cotabato Province ang duha ka batang atleta nga nakasungkit og gold medal sa karate event ato sa Batang Pinoy nga gipaygayon sa Philippine Sports Complex sa Pasig City. Daog si Zia Bari nga taga Antipas, Cotabato sa 8 to 9 years old advanced kata category. Samtang daog sab si Feb Kangke nga taga makilala sa 8 to 9 years old novice kata category. Nakalaban sa duha ang mga batang atleta gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Proud ang probinsya sa nakabot nga dungog o kadaugan sa maong mga batang atleta sa national arena. Nagpasalig sab ang provincial government nga padayon ng ilang pagsuporta sa mga kabataan, labi na sa sports. Mulungtad hangtod sa December 22 ang Batang Pinoy ug Philippine National Games. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Helen Keller, usa ka author, lecturer, and advocate. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Mga kapuso, 4 days na lang, Pasko na! Mga kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas talapad nga pagserbisyo sa nasod.